Ikikwento ko pala ang aking buhay mulat sa sa pinakaumpisa ng naging buhay ko, mga idol, kung bakit ako naging tao, bakit ako napunta dito sa Maynila mula sa kinagisingan kong probinsya. Nagmula po ako ng Samar Katarman, Las Navas, pinakabaryo namin, Tila, Taylor. Doon po ako nagmula. Pinanganak po ako ng nanay ko na 1964. Iyan po. Maaga naman po sila mga nawala, mga namayapa. Muna ang aking nanay na nawala. Sumunod naman yung aking tatay na nawala. So, kami pong magkakapatid ay bali 6 kami magkakapatid. Kami lang po ang nabuhay, 2. Isang lalaki, isang babae. May isang kapatid po ako na natira sa probinsya, iyon po. Napunta po ako dito ng Maynila, guys, dahil sa nakikita ko ng mga nanggaling ng Maynila, mga napupunta sa Maynila ay nag-iiba yung kanilang anyo. Diba pag nasa probinsya tayo ay maiitim tayo. At mga maraming piklat, yung parang taga Samar ka talaga na mga nagsasaka. Kung anong ginagawa, nag-aani ng palay, yan po ang ginagawa namin nung araw. Ginagawa ko nung araw. Nakikiani lang po kami sa may mga inaanim palay. Ako, yun po, nagbubuhat po ako ng tagi-isang sakong palay, ganun po ang trabaho ko sa probinsya, guys. Hanggang sa naengganyo ako makarating ng Maynila kasi gumaya po ako sa aking mga naging kalaro doon sa probinsya na gusto ko din pupunta ng Maynila. So ayaw po pumayag ang nanay ko na makarating ako dito dahil siyempre ayaw daw niya kasi ang nanay ko po galing po dito ng Maynila. Yan po. At matagal po yan dito nagtrabaho ng Maynila. Tapos iniwanan kami, maliliit pa kami. Yan po, hanggang sa namatay nga ang 2 kapatid ko, hindi nga niya nakita. Dahil nandito po siya sa Maynila. Ako lang po yung bilang nag-aruga, parang naging magulang sa mga kapatid ko. Mga nawala din po ni mga kapatid ko dahil mahirap po sa probinsya kasi, mahirap po doon. Pag nagkakasakit ka, wala naman malapit na mga doktor nung araw. Kumbaga, uso lang nung araw doon yung mga albularyo, yung tatawasin ka, ganon. So, ang sabi daw, yung aking panganay, yung sumunod sa akin na kapatid, ay kinuha daw ng mga taong bundok. Yan po, kasi nandun kami sa kabundukan, sa kagubatan. Kami po ay nag-aaway-away doon sa, naguluhan daw yung mga taong gubat. Kinuha daw po. Hanggang sa pag-uwi namin ng bahay po, ng mga kapatid ko, bigla lang po siya nilagnat. Yan po. Paglagnat po niya, humiga siya sa higaan. Sahig lang po yung amin nung araw tinitirahan sahig na kawayan. Humiga po siya. Tapos iniinda po niya na masakit daw ulo niya. Yan po. Ang ginagamot lang po namin nung araw dun sa probinsya, yung dahon po ng oregano. Kinakatas po namin yun, pinapainom namin sa kanila. Sa kanya, yung ng oregano. Hasta kayong tinatawag na may gamot sa sakit ng ulo yung tatawag sa Samar, herbaboy na. Herbaboy na. Gamot din po yun sa sakit ng ulo. Ayan po ang ginamot. Wala naman po kasi nung araw mga malalapit doon na mga binibilihan ng gamot at mahirap talaga ang gamot nung araw doon sa probinsya namin. Sabi ko sa iyo nung gabi, hanggang sa hindi na po tumanggap siya ng pagkain. Ayaw na po. Hindi na niya binubuka ang kanyang bunganga. Na biglaan lang po, nangitim lang po siya, nawala ng hininga. Yun po yung pangalawa kong kapatid, yung sumunod sa akin. So nagsabi sa akin yung kapitbahay namin, kinuha daw po siya ng mga taga Dalakit. Yung tinatawag Dalakit, yung malalaking puno sa mga kagubatan na doon daw tinitira ng mga elemento na hindi nakikita. Doon daw po nakatira yun. Pag nadidisturbo daw sila ay nagagalit. Hindi po ako niniwala din sa ganun. Narinig daw nila na iyak daw ng iyak yung kapatid ko. Hanggang sa nawala na po siya ng hininga. Nung nawala na po ng hininga, binibihisan po. Kasi ang patay po doon, hindi po inaabot ng 1 linggo. Isang araw lang po, isang gabi lang po ibuburo. Tatabunan lang po yun ng puting tila.
Tapos, kinabukasan, ililibing na po sila. Yun po ang ano doon sa probinsya nung araw. At binubuhat lang po yun sa pinaglilibingan. Hindi naman po dito kagaya na pupunta ka po sa sementeryo, ay aarkila pa tayo ng mga sasakyan ng kadami-dami. Doon po hindi po kasi po ano yon yung nagpupunta lang po sa ano, nilalakad, binubuhat po yung patay. Pupunta sa sementeryo at kung saan yung pinakalibingan doon, mga malalawak na lupa, doon lang po sila ilalagay sa Samar. Sa probinsya, doon lang po. Wala pong pwede mo ilibing yun sa sarili mong sakahan, pwede mo doon yun ilagay. Ayan lang po, putulin ko na po yung aking istorya. Dudugtungan ko na lang po sa susunod din. Medyo mahaba itong istorya ng buhay ko. Yung inumpisahan ko lang po doon sa aking istorya sa aking buhay. Hanggang sa nakakilala ko ng aking asawa na hindi na kami naghiwalay, nagkaanak ako ng 7. Yan po na hanggang ngayon ito ako na masaya, na kahit papano, malungkot, 'di ba? Kasi naaalala ko ang mga mahal ko sa buhay nga ng mga nawala. Ako na lang po nagtatagumpay ngayon sa amin pamilya na nakakamiss din pala kapag nawalaan ka ng maaga ng mga magulang at mga kapatid, 'di ba? Naalala mo po pala sila ganun. Nung araw kasi wala pa akong kaisipan na tama.